Sa susunod na linggo na nga po nakaset na ilabas ito pong mas murang bigas ng NFA. Kasama nga po natin si Sir Larry Lacson. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Manong Ted, DJ Chacha. Good Mara- morning po. Good morning, sir. Thank you for being on the show. Sir, dito po sa listahan po no, ng mga unang LGU na makakatanggap nitong NFA rice, paano po yung naging basihan ng NFA sa pagpili po ng mga lugar na ito? Nandiyan ang Navotas, San Juan, meron sa Region 4, Region 5. Paano nyo po pinili yung mga unang lugar na makakatanggap nito? Una pong consideration dyan kung nasaan po yung ating mga bodega na mayroong mga stock, maraming stock. No po, una pong consideration yun. Pangalawa po, nagsulat tayo sa lahat ng mga LGUs na malapit doon, lalo na dito sa NCR. And yan pong nasa listahan, sila po yung talagang nagsabi na, oo, sasali kami, gusto namin sumali dyan. Yun po yung mga naging basihan po nito. Dito po sa mga lugar na inilabas po natin, ito po ba magiging pantay-pantay po ang pag-allot natin ng NFA rice sa bawat LGU? Paano po yung gagawin ninyo dun sa pamamahagi nitong NFA rice? Hindi natin masabi na pantay-pantay in the sense na hindi po rin pantay-pantay yung kanilang kakayahang bumili. Meaning yung funding nila, and at the same time, pag ang stock po natin sa lugar na iyon ay mas kaunti, mas paghahati-hatiin lang po namin sa mga LGUs na nasasakupan nun. Pag pinaghati-hati naman po natin, medyo consideration is divided by everyone, and then kung yung isa, kunwari, syudad, mas marami, then we'll allocate a little more for them. Ganun naman po ang ating naging computation sa mga yan po. At mapapansin po natin, no, syempre merong mga lugar na hindi mo na naisama dito sa first rollout nga po ng pagbebenta nitong mga stock ng NFA rice. Plano nyo po bang palawakin pa po itong mga lugar na ito? At meron na rin po ba tayong listahan kung sino yung mga susunod na pagbebentahan po natin? Yun po sa tanong na yun, tingin po natin, depende na po sa magiging response itong unang bugso po, no? Kung talagang maroon pa kung may interest, at kailangan pa rin at nandyan pa rin ang food security emergency, then magtutuloy-tuloy lamang po ito. Hihinto lamang ito kung sabihin na lifted na yung food security emergency, then that's it na po. For the first rollout, ilang pong metriko tonelada ang ilalabas po ng NFA? Base dun sa unang mga more or less 50 yan, inaasahan natin na doon sa sinasabi nating 150,000 metric tons in the next 6 months. Inaasahan po natin na po yon, mga 25 to 30,000 metric tons ang ating pong ilalabas sa unang buwan. Sa unang buwan po, 25 to 30,000. Pero ang talagang nakaalat po dito, kung di po tayo nagkakamali, sir, tama, 300,000 metric tons? 150,000 metric tons in the first 6 months and another 150,000 metric tons in the second 6 months. Meaning, para makumpleto yung isang taon. Kasi yung ating 300,000 metric tons na buffer stock ay good for 1 year. So kalahati lamang po ilalabas natin to give way for new harvest, mapalitan yung kalahati na yon. And then yung the other half na mahuhuli, kung nandyan pa rin po ang food security emergency, yun naman po ang ating ilalabas. So it will be a cycle. Opo. Depending po dun sa magiging presyohan ng bigas yung paglabas natin nitong 300,000 metric tons. Dun po sa sinasabi yung buffer stock, sir, sa mga pinakahuling balita, sinasabi na tumaas daw po yung buffer stock natin. At tama po, itong source nito are our local farmers. Magkano nyo po binili sa ating mga local farmers yung naging added buffer stock natin sa mga bodega? Yung bili natin dyan, kasi yung sinabi na nag-increase, I think you're referring to the PSA data na lumabas, no? Yan po ang bili po natin last year. Nabili po natin yan last year ending December 31, 2024. 27.34 pesos per kilo average po natin last year. Pero ngayon po, ngayong linggong ito at noong nakaraan linggo, dahil nag-uumpisa pa lang po ang anihan, ang ating pong presyo ay nasa 23 hanggang 24 pesos po ang bili natin sa ating mga magsasaka.
So kung last year po natin binili, ito pong mga stock na meron tayo, yung 27 pesos per kilo. Tama sir, ito naman po ay ipapasa nyo sa LGU at 33 at sila naman po ang magbebenta nito sa 35 pesos. Tama po yun, opo. Yun po ang magiging presyuhan po niya. Sir Larry, yung mga LGUs na ito, paano po ang deal nyo sa kanila? Sa usapin po ng distribution, ano po ang detalye nun? Meaning, paano po ito, saan nila ito ibebenta, who will manage the distribution, etc.? Yun po sa pag-release niyan sa aming mga bodega. Una po, sila ang kukuha sa amin, no? Tapos pagdating po ng manner ng distribution, medyo meron po silang leeway if they want to put a kiosk or stall para magbenta sa munisipyo, or if they want kung saan malapit na palengke, pwede rin po nilang gawin yun. For as long as sa atin po, on our part, sa department or sa NFA, ay meron po silang kaukulang report na ibibigay sa amin afterwards. At ito po hindi pwedeng ipamigay, kundi ito po ay dapat ibenta. And ito pong sinasabi po ninyo na pagbebenta po nila, may reporting sa inyo. Kapag po ba sinabing naubos na kaagad, will you replenish? Hanggat meron po tayong pang-replenish, meaning, kunwari, sa isang lugar po, 10 po silang LGU, 5 lang po ang nag-participate. So yung 5 po na hindi nila nakuha yung kanila, pwede pa ho natin ibigay sa kanila. Cash on delivery ho ba ito o cash on pick-up ng LGU? Hindi kayo mag-release hanggat di kayo binabayaran? Tama po yun, no? Ang sistema po ni NSA, ever since, cash payment or yung check payment, opo, bago pa ho sila makapag-pick up sa aming mga bodega. Tama po yun. Yun po ang sistema sa NSA. Opo. Sa NCR po, Navotas pa lang tsaka San Juan ang nagpahayag ng interest dito. Yung po mga ibang mga lungsod? Wala pa pong nagsabi maliban sa 2, but marami po ang kausap ni Department of Agriculture, no? I understand they are talking since Monday at inaayos po ang yung mga difficulties, nagtutulungan naman po. So kanya kasama din po rito ang FTI na magkakaroon ng malaking role para ho mapabilis din ito at silang makipag-coordinate with the LGUs. Dahil na yung mga LGUs na medyo, kapos ang pondo or walang pondo for this particular project. Yun ho bang presyo nito, standard nationwide? Kahit na saang region, pareho po ang inyong benta, 33, ano po? Opo. Standard po yan, nationwide. At yun po ang selling niya dapat sa mga consumers, sa mga constituents, ay 35 pesos. Okay. Ito pong stock na ito, nabili ninyo at 27 point something? 27.34 po to be exact. Opo, 27.34 palay yan. Palay po yan, opo. Okay, so finished product po, basically magkano po ang presyo ho talaga nito? Kung kikwentahin po natin ito sa actual po na gastos ng NFA sa paggiling nito at pag-aayos ng palay. Ano po yan, directly cost po niyan ay nasa 43 pesos, roughly 43 pesos po. Yan po ang gastos niyan. 43 lang, hindi po ito umabot ng 50 kasi lahat. Sige, go ahead, sir. Hindi po. 43 pesos diretso, meaning from palay na naging bigas, yes po. Kaya lang, kung kukuwentahin natin, lahat pa, kung pati na yung sako, pati na yun, madadagdagan pa po yan. Yung nga po, pwede ho ba malaman natin magkano po talaga ang actual na cost nito maliban sa paggigiling, sa pagsasako, sa warehousing, sa fumigation. So basically po, magkano dapat talaga ito? Added po yan sa aming rule of thumb, added 5 pesos po yan per kilo. Although ang accounting would say kung exact figure po niyan, minsan po gumagalaw po yan. Pero for purposes of computation po, we add 5 pesos po for all those expenses. Sige po, so kung yan po ay 43 plus 5 pesos, 48. Opo. Yan. Yung rule of thumb, sa inyo po, sa NFA ito, hindi sa traders to. So kung 48 yan, ngayon po ibebenta po lamang natin ng 33.
Opo, opo. Okay, so lumalabas po dito, 15 pesos per kilo po ang subsidiya ng gobyerno. Lumalabas po na gano'n. Okay, so sa 150,000 metric tons, magkano po dito ang subsidy? Lumalabas po, Sir Larry. Roughly, nasa 2.25 billion po yan. Opo, 2.25 billion. Five. Yan, opo. 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 Yan pong perang yan ay pondo ng NFA. Yan po ay pondo na subsidiya ng gobyerno. Ito po yung pinambili namin ng palay. Yes, opo. Binigyan po tayo ng pinabili ng palay at pinagiling po natin. Yung napapagbentahan po natin, yun na rin po ang iniikot pinanggagastos. Okay, sige. So, ngayon pong taon na ito, magkano po ang inyong budget para po sa pambili ho ng palay? Ang binigay po sa atin ngayon sa GAA ay 9 billion lamang po. Yan po ang pambibili namin palay. And plus, konting sobra nung nakaraang taon. Yan po lang ang aming magiging total na budget for budget. Opo. So meron sa inyong babalik na pera, yung pambibili po ng LGUs dito po sa inyong ibebenta sa kanila, yun naman ho pandagdag din sa inyong pera ngayon, 2025. Tama po yun. Ipandadagdag pong panggastos yun sa ating operating expenses, pansweldo. Okay. Opo. Sige. So, hindi pa ho namin nakikita ito sa balita, itong klase ng mga stock na ito na binabanggit po ninyo na ano ho ba ito? Anong katangian nito? Anong kanyang klasifikasyon po na uri ng bigas? Ito ho ba ay 25% broken? Ito ho ba ay anong kulay nito? Ano itsura nito? Ano po ito? Well-milled rice, 25% broken. Ito ay kamukha lamang po ng mga regular rice natin na nakikita sa palengke na ang presyuhan po ay umaabot hanggang 45 pesos. Hindi po ito madilaw. Hindi po ito kasing puti naman ng imported. Napakaganda naman po talaga ng imported. Pero po regular na nakikita natin sa merkado po. Sige po. So, ang sa inyo pong target date, kailan ho talaga, anong petsa kaya ito mapupuntahan na ng mga kababayan natin na gusto pong makabili ng mas murang bigas dito po sa mga LGUs? So far po, ano ho inyong deal sa kanila? Mga anong petsa ito? Tayo po sa NFA kasi talagang naghihintay lang tayo, no? Kung kailan sila kumuha. Mahirap po magbigay ng estimate. Okay. But, usapan po sa DA, dapat po talagang ngayong week na to, lahat ng dapat maayos with the LGUs, maayos na para target next week, meron nang makapag-release or meron nang makakuha sa ating mga bodega. Yun po talaga yung puspusang pinagtutulong-tulungan together with the first batches of LGU. So, hopefully po, maano yan. Opo. Sige po. So, lastly po, Sir Larry, ano ba ho ang provision ng batas? So, meron kayong hango po sa rice tarification law, hindi ba nababago yon? Ang NFA ay required bumili doon lamang sa kakailanganin as buffer stock sa panahon ng kalamidad at sa panahon po ng pangangailangan sa supply. Yun ho ba yun? Yun po, ang nasa RTL, kami po ay mamimili from local source to have a national buffer stock na sa ngayon po, tinaya nila at 15 days. So, hindi po dapat kami sumobra doon sa 15 days na yon. So, yun po, pa rin naman ang mandato. Ang releasing, yun pa rin naman po ang mandato. Pagkalamidad, emergencies. Pangalawa, nadagdagan nga po itong sa food security emergency or price emergency, yun po. At saka po yung aging stock. Opo. So kapag po panahon ng kalamidad, kapag kayo nag-release sa LGU ng bigas ninyo, hindi kayo babayaran? Binabayaran po kami. Lahat po ng bigas ni NFA binabayaran po ng local government units at ng other agencies. Ayun, opo. So kapag DSWD ang humingi, babayaran kayong DSWD. Kapag local government, babayaran kayo dapat. Tama po. Yun po ang nasa batas at yun po. Opo. Otherwise, bangkarote kayo.
Ay, lalo na po. Mas lalong mababankrupt po ang NFA. Opo. O sige. Salamat po, Sir Larry. At kami po'y muli po, no, mas nauunawaan po namin itong programang ito dahil po sa panayam na ito. Salamat po, sir. Salamat po. Opo, thank you. Si Sir Larry Lacson, ang administrador ng NFA.